Naging mainit nga usapin ang kontrobersyang ito sa mundo ng social media. Isang matinding iskandalo ang yumanig sa administrasyon matapos ibunyag ni Senador Coco Pimentel ang umano'y mga ebidensya ng katiwalian na nag-uugnay kina Pangulong Kuting ng Norte Jr., First Lady Lizata Nasmags at pati na rin sa Speaker of the Thieves na si Tambaluslos Romualdez. Ayon kay Pimentel, hawak niya mga dokumentong nagpapatunay sa sistematikong korupsyon na kinakasangkutan ng tatlong matataas na opisyal. Ang mga inilabas ng ebidensya ay naglalaman ng umano'y regularidad sa paggamit ng pondo ng gobyerno, mga illegal na transaksyon at mga anomalya sa paglalaan ng confidential funds. Sinabi ni Pimentel na ang ebidensyang ito ay magdudulot ng malawakang investigasyon na maaaring humantong sa pananagutan ng mga nasa likod nito. Malinaw na mayroong abuso sa kapangyarihan at pagnanakaw sa kaban ng bayan, hindi ito maaaring baliwalain. Ani ni Pimentel sa isang pahayag. Dagdag pa niya, kailangan magkaroon ng malinis or mabilis at patas na aksyon upang masigurong maibalik ang tiwala ng publiko sa gobyerno. Samantala, nananatiling tahimik naman ang kampo ni Presidente Kuting, Lizata Nasmags at Tambaluslos, ngunit ayon sa ilang source nagkakaroon na ng internal na krisis sa kanilang hanay. Ang balitang ito ay nagdulot ng mas malawakang pagtutol mula sa publiko na ngayon ay nananawagan ng agarang aksyon upang wakasan ang pamamayagpak ng korupsyon. Habang naghihintay ang taong bayan sa susunod na akbang, malinaw na ang pagbubunyag na ito ay isang seryosong hamon sa kasalukuyang administrasyon. Ang tanong ng marami, ito na nga ba ang simula ng pagtatapos ng kanilang kapangyarihan o magagawan pa rin nila ng paraan upang makaligtas? Well, para nga sa kabuang detalye, panoorin natin ang buong video at kung hindi ka pa naman nakapag-subscribe sa ating channel ay mag-subscribe ka na para lagi kang maging updated sa ating mga bagong videos na ina-upload araw-araw. At syempre mga kaibigan, huwag nyo rin pong nakalimutang mag-iwan ng like at i-share ang ating mga videos upang patuloy po ang ating pagbubunyag ng mga katiwalian na nangyayari sa ating bansa. Muli po mga kaibigan, maraming salamat po. Programs gikan sa masa para sa masa and laban kasama ng bayan effective December 18. Ayan December 18, 2023. This decision is the result of through a review and investigation into alleged violations related to content aired on these shows. Mga kaibigan, ito po yung balita, babasahin lang natin guys bago po natin puntahan yung pinaka main topic natin yung paliwanag po ni Attorney Harry Roque. Kasi may natuklasan po tayo guys ang sabi dito sa balita mga kaibigan, during the December 13, 2023 board meeting, a unanimous decision daw was reached to impose a 14-day preventive suspension on Laban kasama ng bayan and a majority vote for gikan sa masa para sa masa. Majority daw mga kaibigan. Majority daw ang nag-vote for gikan sa masa para sa masa. Talagang pinag-iinitan nila mga kaibigan, So ang sabi po dito guys, the decision aligns with the powers granted to the MTRCB by Presidential Decree number 1986 ensuring that television programs adhere to contemporary Filipino cultural values. Alright mga kaibigan, pinuntahan ko po yun guys, yung MTRCB, ito po ang napansin ko mga kaibigan, Ito po i-ano ko lang sa inyo, babasahin ko lang sa inyo mga kaibigan para po i-compare natin. Alright? Ito po, ano ba talaga ang ginagawa ng MTRCB? Okay, syempre, kaya po may MTRCB tayo mga kaibigan dahil sila yung wait lang guys tingnan natin. Babasahin ko lang sa inyo para meron po tayong idea. Okay? What is the purpose of the MTRCB? Ang meaning kasi niyan guys is the Movie Television Review and Classification Board. Ibig sabihin mga kaibigan, sila po ang nagre-review at classification. Ano ba yung ibig sabihin ng classification? Sila po yung nagka-classify mga kaibigan. Kung yung palabas mo, nire-review mo na nila. After nila ma-review mga kaibigan, syempre i-classify nila kung pwede pa sa bata, pwede pa sa adult, pwede pa sa kumbaga yan po ang talagang pinaka-main na trabaho ng MTRCB. Kumbaga mga kaibigan, binigyan po sila ng kapangyarihan guys ng gobyerno
para po kung ano yung mga pinapalabas sa sine, no? Sa sine. Tsaka sa social media siguro, kasi pati social media, pinasok na rin nila eh. Ay sila po ang nagbibigay ng parang ano, no? Parang tawag dito, parang kumbaga mga kaibigan, hinaharangan nila. 'Di ba? Hinaharangan nila guys kung hindi po pwede ipapalabas sa sine. Or kung ipapalabas man, binibigyan nila ng classification. Like for example po, kung pambata siya, syempre lalagyan nila PG, no? Kung pambata po mga kaibigan, ang lalagay nila G. Ibig sabihin, or GP ba yan or G? Kumbaga, general patronage. Ibig sabihin, kahit sino pwedeng manood. Pero kung hindi po pwede sa bata guys, pwede sa bata pero pwede kasama yung mga magulang, ang ilalagay nila dyan, PG. Parental guidance. Pero kung pang-adult naman, syempre lalagyan na lang classification. Kunwari, hanggang 18 lang pwedeng manood. PG-13, PG-18, parang ganon. Ngayon mga kaibigan, nakakapagtaka po, kahit yung mga magagaling kahit itong yung mga expert talaga ng mga abogado, nagtataka sila guys. Bakit? Pati itong ginagawa po ng SMNI mga kaibigan, kasi alam naman natin, di ba? Alam natin ang ano po ang talagang ipinaglalaban ng gikan sa masa, tsaka itong laban kasama ang bayan. Di ba? Corruption. Ano ba talaga ang pinaka-main purpose ng SMNI? Ano ba talaga ang ipinaglalaban ng SMNI? Di ba corruption? Yun talagang pinaka-main. Ang pinaka-main ibig sabihin one of the main reasons kung bakit po may SMNI. Dahil sa corruption, di ba? Tama? Dahil lumabas po or pumutok po mga kaibigan, yung sinabi po ni Tatay Digong na ilabas ang resibo. Di ba dapat itong MTRCB mga kaibigan, dapat nga matuwa pa sila eh. Dahil ilabas ang resibo. Ngayon, pagdating naman sa gikan sa pagdating naman sa laban kasama ang bayan, ang ipinaglalaban po dito ni Ka Eric mga kaibigan, o yung mga nagbigay ng source sa kanya, magtanong. Itanong kay Speaker kung ano nangyari doon sa 1.8 billion na traveling expenses. Yun lang po guys. Ganun lang po kasimple ang naging issue ng SMNI. Wala na pong iba. Kasi kung pupunta naman tayo gikan sa masa para sa masa kay PRRD, ang sinabi naman niya doon, kila tatlong surot, especially po kay France, talagang tinleten niya, pero France lang ang sinabi niya. Kasi, ang paliwanag naman ni Tatay Digong guys, kung ikaw yun France, kung ikaw yun France, kung ikaw talaga yung tinutukoy ko, dapat pala hulihin ka. Kasi ang sinasabi po ni Tatay Digong guys, yung France na komunista. So kung hindi ka komunista, bakit ka magre-react? Bakit mo ako kakasuhan? Ibig sabihin, ikaw pala yun. So ikaw pala ang komunista, ikaw pala dapat ang huhulihin. Hindi mo kami, bakit kami ang pinag-iinitan nyo, ang SMNI? Lalo na po yung programa ni Ka Eric tsaka ni Miss Lorraine Badoy, dahil po mga kaibigan, ang pinaglalaban doon, kung anong nangyari sa 1.8 billion na traveling expenses ni Tambaluslos. Ngayon mga kaibigan, klarong-klaro, sus Maria Josep naman, yan the Movie and Television Review and Classification Board, is the government agency responsible for rating television and film for the Philippines. Yun lang ang trabaho nyo. Magre-rating kayo. Magbibigay ka ng classification at magre-review kayo sa mga palabas. Ngayon, sa ginawa nyo sa SMNI, ibig ba sabihin, pro-corruption kayo? MTRCB? Nagtatanong lang po Wala po kami speculations dito. Nagtatanong lang po tayo mga kaibigan. Dahil po, ang sabi po ni Attorney Harry Roque mga kaibigan, may babala siya sa MTRCB na ang freedom, ito nakalagay basahin lang natin freedom of the press nasa batas. Kumbaga, batas na po yan. Matagal ng batas yan. Hindi nyo na ba na-gets? Ngayon guys, kaya ko sinabi yun mga kaibigan, dahil ito pong si Attorney Harry Roque, sinabi niya mga kaibigan na meron, kasi nagtanong meron ba talagang mali ba ang ginawa ng MTRCB sa pag-decision nila na isuspend itong dalawang programa? Alam mo sagot ni Attorney Harry Roque? Oo, mali. Mali ka agad. Diretso ka agad mga kaibigan kasi nga,
Abogado yan eh. Si Attorney Harry Roque po mga kaibigan, magaling na abogado yan. Alam na niya yan. Kung ako sa inyo MTRCB, sana nagtanong kayo sa mga legal talaga. Kung tama ba yung ginagawa nyo. Ngayon, kung nagpa-impluwensya kayo kay France at saka sa Kamara, ibang usapan na yan. Diba? Ibang usapan na yan. Kung nagpa-impluwensya, ibig sabihin, kung nagpa-impluwensya po itong MTRCB, para po ang tawag dito, para masuspend ang SMNI, ibang usapan na yun. Ngayon mga kaibigan, meron na naman tayo natuklasan. Ang sabi po dito guys, pangbayad utang daw. Ngayon, hindi ko maintindihan. Pangbayad utang. Itong si chairwoman ng MTRCB ay pangbayad utang daw kay Tambaluslos. Nabalitaan ko lang yan. Hindi galing sa akin yan. So, ano ibig sabihin ng pambayad utang, mga kaibigan? Anong point doon? Kung bakit? Kaya siguro, para sa akin lang, kaya siguro talagang sinuspend itong SMNI ng MTRCB dahil pambayad utang daw kay Tambaluslos. Ito mga kaibigan, mapapakita lang ako sa inyo guys. Ito po, ayan Ito po ay isang PDP laban, si Attorney Amy Torrefranca Neri, PDP laban Secretary General. Ang sinabi po niya dito mga kaibigan, basahin lang natin, kilala niyo siguro yan, yan ang mukha niya, ayan Okay, basahin lang natin guys ang kanyang pahayag, para po talagang mapatunayan natin guys kung ano ba talagang ginawa ng MTRCB. Okay? Ito basahin lang natin mga kaibigan para meron po tayong source. This is a clear affront to the freedom of expression. The MTRCB has sent a chilling message to the Philippine media, most especially broadcast, in this act of curtailing our freedoms which presents a clear danger to our democracy. Ibig sabihin mga kaibigan, ito pong ginawa ng MTRCB, nagpapakita po sila ng kumbaga nakakatakot po mga kaibigan para po sa ating demokrasya. Kasi MTRCB lang yan MTRCB lang yan mga kaibigan. Di ba binasa ko naman sa inyo kung anong trabaho ng MTRCB? Ngayon, we should be vigilant. Ang sabi po ni Attorney Amy, We should be vigilant about the curtailment of our freedom because the very essence of our democratic way of life is being attacked by the state in this case. Is being attacked. Is being attacked by the state. So, sino yung state? Sino yung tinutukoy niya na state? Yung Pangulo natin. Yun yung tinutukoy niyang state. Inatake po ang freedom of the press ng SMNI. Ibig sabihin, dahil ang sabi po ni Atty. Harry Roque, na ang freedom po mga kaibigan, freedom of the press ay nasa batas na. Kumbaga batas na siya. Tapos ngayon, binusalan nyo pang SMNI at talagang tinuluyan nyo pa dahil kay Tambaluslos, pang bayad daw utang, ayan po mga kaibigan. Talagang nakakatakot na po ang ginagawa nila guys. Ngayon, kung totoo yun, kung totoo yung pambayad utang ito, ay talagang nakakahiya kayo. Di ba? Kaya kailangan, kung kami naman magtanong sa inyo, kayo mga mambabatas, kayo nasa Kamara, kung kami naman ang magtanong sa inyo, asan yung mga resibo nyo? Asan yung liquidation? Bakit hindi nyo maipakita sa amin? Kung ano-ano na lang mga binabato nyo, kung ano na lang mga ginagawa nyong issue ng SMNI, issue kay VP Sara, issue kay Pangulong Duterte. Pero wala pa rin kayo nilalabas na issue patungkol po sa liquidation or audit in public. Tito Soto, pagsabihan mo anak mo kung tama ang ginagawa ni Lala. Ay, nako. Ito po, basahin natin ito mga kaibigan. Meron pa tayong isa, Ayan, Ito, starring, Ito ang isa sa mga nagpagulo. Ayan, kilala niyo yan, Tingnan niyo sa screen niyo, pambihirang buhay na to. Teacher France welcomes 14-day preventive suspension on SMNI shows. Franz, tuwang-tuwa ka na.
Ha? Tuwang-tuwa ka na, France. Yan o, welcome pa daw. Welcomes 14-day preventive suspension. Oy, may pagganon pa siya, oh. Tuwang-tuwa na po ito mga kaibigan, itong isang kagwang, oh. Kagwang sa kamera. Oh, ang sabi dito guys, oh. Hopefully, this marks the start of SMNI and the people behind it being made accountable. The authorities should look into the pattern and consistent red tagging, terrorist labeling for longer and more decisive measures. Sabi po ng isang kagwang ng kamera. Ayan po ang kanyang pangalan, oh. Oh, tuwang-tuwa kayo, no? Oh, di bale, karma is real. Karma is coming. Oh, hayaan nyo lang guys, hayaan nyo lang silang matuwa. Di ba? So, yan po ang mga latest na updates natin ngayon mga kaibigan. Ang sa akin lang mga kaibigan, no? Ang sa akin lang sana po, kung talagang mahilig kayong magganyan, no? Mahilig kayong mag-suspend, bakit ayaw nyo isuspend yung tatlong kagwang na yan? Di ba? O bakit ayaw nyo isuspend si speaker? O dapat isuspend nyo rin siya. Bakit? Hindi siya nag-explain eh. Wala siyang sinasabi patungkol sa kanyang 2.2 billion na sukli. Wala pa rin silang sinasabi. O dapat isuspend pala sila. Bakit ang SMNI yung pinag-iinitan dito? Eh nagbabalita lang yan. Ang sabi pa nga ng isang expert na abogado, dapat hindi nyo ginawa sa SMNI yan dahil may mga trabahante yan. Sayang ang 14 days. Yung 14 days sa suspension mga kaibigan, marami pong nasayang doon ng mga pera na dapat ipapasweldo sa mga trabahante po ng SMNI. Dahil sa suspended, malamang maantala yun. Sa bagay, marami namang, alam naman natin na hindi naman pababayaan po ng may-ari yun, no, ng SMNI. Pero ang sa akin lang guys, hindi po makatarungan ang pagsuspend ng SMNI dahil po maraming butas. Ngayon, kung ganyan pala ang gawain nyo, dapat isuspend nyo rin yung iba. Now na. Di ba? Ngayon na, isuspend nyo sila. Bakit yung pinag-iinitan ng SMNI? Di ba? So, klaro po mga kaibigan. Klarong-klaro po bakit gusto nilang isuspend. Kasi po, ito po ang sabi ni Attorney Harry Roque, guys. Pakinggan po natin mga kaibigan. Para maintindihan po natin yung bakit po hindi pwedeng isuspend ang SMNI. Okay po, ito na po si Attorney Harry Roque. Pasok. Attorney? Abay, bukod sa pagre-revoke ng prangkisa, pag-suspend ng prangkisa, ang MTRCB po ay nagdesisyon na magpataw ng 2-week suspension sa dalawang programa ng SMNI. Yung Laban ng Masa, nila Lorraine Badoy at saka ni Ka Eric, at saka itong gikan ng Masa na programa ni dating Presidente Rodrigo Roa Duterte. So, marami po talaga naniniwala na talagang sinusupil po talaga ang SMNI, no? Dahil yan po ay ginagamit na platform ng mga Duterte, no? At saka siyempre, meron nagtutulak. Sino yung mga nagtutulak? Siyempre, yung mga kakampi ng teroristang CPP-NPA na talagang nais na patahimikin itong Laban ng Masa kasi talaga namang yung programa na yan ay kinonceptualize at pinapakita para ma-expose yung mga kabalastugan ng teroristang CPP-NPA. So ginagawa nilang lahat para supilin itong dalawang programa nito. Pero ang tanong, tama ba ang pagpataw ng 2 linggong suspension sa dalawang programa ito? Well, sa tingin ko po, hindi. Bakit? Kasi napakarami na pong desisyon. At kung gusto niyong basahin, ang pinakamagandang desisyon na tungkol dito ay yung Iglesia de Cristo versus Court of Appeals. Yung Iglesia de Cristo po ay may programa sa television. At yung kanilang mga commentators doon, yung kanilang mga pastor, walang ginawa kung hindi brehin ang simbahan ng Katolika. Yung mga paniniwala ng mga Katoliko, lalong-lalo na tungkol kay Virgin Mary. Ngayon, nagreklamo ngayon ng simbahang Katoliko at nagreklamo sila sa MTRCB. So, ang ginawa naman ng MTRCB, ginawang X-rated ang programa ng Iglesia ni Cristo. At mula doon sa desisyon na yon, ay nagpunta nga sa hukuman ang Iglesia ni Cristo. Ano ba ang sabi ng Korte Suprema doon sa Iglesia ni Cristo? Pagdating po sa kalayaan ng malayang pananalita, walang kaduda-duda na isa po ito sa pinaka-importanting karapatan sa isang demokrasya. Bakit? Dahil kinakailangan po natin ng malayang merkado ng idea
dahil sa pamamagitan ng debate at diskurso ng mga issue na nakakaapekto sa ating pang-araw-araw na buhay, dyan po natin makukuha yung solusyon natin sa ating mga pang-araw-araw na problema. Ganyan po ka-importante ang kalayaan ng malayang pananalita. At dahil ganyan po ka-importante ang kalayaan na yan, ang sabi ng Korte Suprema, kahit anong pagpipigil, pagbabawal, prior restraint, o pagpaparusa, dahil nga dito sa karapatan ng pananalita at pag-iisip, ay presumed unconstitutional. Ano ibig sabihin ng presumed unconstitutional? On its face, yan po ay merong presumption na labag sa saligang batas, labag sa karapatan, at kinakailangan ipakita ng Estado kung ano yung mabuti na magagawa sa pagbabawal o pagpapataw ng parusa na yan. Kasi meron nga po tayong garantiya sa ating Bill of Rights laban sa prior restraint, yung pagbabawal, pagsasensor, o di ba kaya yung pagpaparusa dahil ikaw ay nagsalita. So, itong 14-day suspension, ang presumption po dyan ay unconstitutional. Now, anong dapat ipakita ng MTRCB para masustain yung kanilang desisyon? Kinakailangan po din ipakita na merong clear and present danger na po pwede talagang dapat iwasan ng Estado na nagmumula doon sa mga pinagbawal na pananalita. At talaga naman po yung 2-week suspension, yan po ay prior restraint kasi talagang sinupil, tinigil, at saka subsequent punishment, parusa din po yan. Kasi kumikita naman yung program na yan, di walang kita kapag tinigil ang broadcast. So, ang Estado ang dapat magpakita kung nasaan yung clear and present danger. Ano ba ibig sabihin ng clear and present danger? Abay, ang mga halimbawa dyan, kung talagang gagamit ang dahas ang mga nakikinig laban sa gobyerno, o yung meron ka talagang ini-incite na pumatay, gumawa ng mga krimen laban sa iba, no? So, kapag wala pong napakitang clear and present danger ang Estado, hindi po ma-overcome ang presumption of unconstitutionality at lalabas na mali po ang naging desisyon ng MTRCB. Pangatlo, sino ba talaga may kapangyarihan para magsabi na merong clear and present danger? Ayan po ang sinabi ng Korte Suprema. Walang ganyang kapangyarihan ng MTRCB. Narinig niyo na? Narinig niyo na mga kaibigan? Walang ganyang kapangyarihan ang MTRCB. Kasi ang tanong guys, hello Cagayanos Vlogs, ayan. Ang tanong kasi mga kaibigan, may ganyan bang kapangyarihan ang MTRCB na sila po yung makapagsabi na may clear and present danger? Wala pong kapangyarihan ng MTRCB. Sabi na po yan ng korte mga kaibigan. Sabi din yan ni Attorney Harry Roque. Nakita nyo na? Wala po silang karapatan or kapangyarihan para gawin yun. Pero bakit nila ginawa? Yun ang tanong. Di ba? Suppression of freedom of speech is against the law. Oh yes, I agree, Susan. Sabi naman ng Elizabeth Magsikan, kailan po kaya dinggin ni Lord Jesus ang mga hinahanaing ng taong bayan na mawala ng mga korap sa gobyerno? Sana mawala na lahat ng mga korap dyan sa gobyerno. Ayan. Talagang may kinalaman si Bubu at si Tambaluslos sa pagsuspende ng SMNI. Evangeline Baluyot, Fulgencio Rosette, darating din ang bad karma sa mga diktador na yan. Alam na natin kung sino po ang kanino pong basbas yan, di ba? Siyempre, Tambaluslos yan. Kasi tamang-tama sa kanila lalo na sa Kamara. Saka itong nangyari po kay Pangulong Duterte, di ba? Yung kay France, kaya nga si France, di ba? Kung ano-ano ng mga kasong ginagawa. Dahil po natamaan sila sa mga sinasabi. Ibig sabihin, totoo pala. Kumbaga mga kaibigan, guilty po sila mga kaibigan, guilty. Itong mga Tambaluslos na to. Kasi tinamaan po sila na direct hit po sila sa mga patama po ng itong mga anchors ng SMNI. Ito po, tuloy po natin mga kaibigan si Attorney Harry Roque. Ang MTRCB, ang kapangyarihan lang niya, magbigay ng klasifikasyon. Pero dito nga po sa kaso ng Iglesia ni Cristo, pumalag ang Iglesia ni Cristo sa X-rating sa isang religious program. Bakit mo nga na namang gagawin parang malaswa ang religious program? Hindi naman malaswa yan. So kaya nga po, ang desisyon
ay binaliwala po ng Korte Suprema. Declared null and void yung desisyon ng MTRCB na X-rated itong Iglesia ni Cristo program nito. At ang sabi ng Korte Suprema, tanging hukuman lang ang po pwedeng magdesisyon kung doon sa pananalita sa pamamagitan ng isang programa sa telebisyon ay may kakaroon ng clear and present danger. Ang mga administrative bodies gaya ng MTRCB, walang ganyang kapangyarihan. Tanging hukuman lang ang makapagdedesisyon kung ito nga po ay merong clear and present danger. Kaya naman po, natutuwa naman po ako na sa isang demokrasya, pagkabat pinagtutulong-tulungan ng Kamara at ng kanyang mga aliado, ang SMNI, nandiyan naman po yung garantiya ng Bill of Rights na po pwede talagang gamitin ng mga taga-SMNI. No? At isa na nga po ako doon dahil ako talaga madaldal, malaking bunganga ko. No? So marami nagagalit din sa aking mga sinasabi. Pero alam nyo, kung mali ang mga sinasabi ng mga anchors, di magsabi kayo kung ano sa tingin nyo ang tama. At hayaang magkaroon ng debate. Dahil kung wala naman debate, hindi makakapagdesisyon ng taong bayan kung ano ang kanilang magiging paninindigan. So sa tingin ko po, ang remedyo ng SMNI dumulog po sa hukuman. At sabihin na labag sa ating karapatan, sa ating saligang batas, itong order ng 2-week suspension. At sa tingin ko po, kung hindi mapapakita ng MTRCB kung ano yung clear and present danger sa pagmumura ng presidente, sanay na naman tayo, yung pagmumura ni dating presidente Rodrigo Roa Duterte, at saka yung pagtatanong ni Ka Eric kung totoo nga ba, kasi tinanong naman niya, totoo nga ba na 1.8 billion ang ginastos ko? Ano naman masama doon? Kung pwede na mag-preventive suspension ng mga pagtatanong, sa tingin ko po, hindi. At naniniwala ko kung makakarating sa hukuman, papanig na naman po ang hukuman sa panig ng kalayaan. Ayan po mga kaibigan, no? Pupunta na po sila sa Supreme Court. Ayan na po. Naku, abangan po natin yan. So, syempre, lalaban po ang SMNI, no? Hindi naman basta-basta susuko ang SMNI, eh. Kaya po sila pupunta ng Supreme Court, mga kaibigan, para po, syempre, may paglabag nga eh. May paglabag po ang MTRCB. Di ba? Kasi nga, klarong-klaro yung sinabi ni Attorney Harry Roque. Kung wala kayong makita na clear and present danger, huwag niyong gawin yan. Hindi niyo dapat ginawa sa SMNI yan. Kasi bakit niyo sinuspend ang SMNI na nagtatanong lang naman? At talaga naman itong si Pangulong Duterte, talagang ganun talagang bibig niya eh. Di ba? Hindi na ba kayo na ano kay Tatay Digong? Hindi ba kayo na immune? Ganyan talaga magsalita si Tatay Digong kahit dati pa. So bakit niyo sinuspend? Dahil meron pong nag-utos niyan. Kanong basbas yan? Siyempre, basbas yan ni Tambaluslos. Hindi po dahil sinuspend nyo dahil ganito si Ka Eric o si... Hindi po. Sinuspend nyo ang SMNI dahil gusto nyong tumahimik ang SMNI. Dahil natatamaan kayo palagi. Araw-araw kayo natatamaan. So, hindi po demokrasya yan. Hindi po demokrasya ang ginagawa nyo. Ano to? Pag meron na namang nangyari, no, or meron na namang nagawa ang SMNI, i-suspend nyo na naman. Ano to? Palagi na lang ganon? Suspended na naman. O baka next year niya talagang wala na pong franchise ang SMNI. Malamang yan ang gagawin nyo. Kasi gusto nyong tuluyan eh. Di ba? Ngayon kasi mga kaibigan, alam nilang Christmas break, marami pong nagbabakasyon. Siyempre, pag may SMNI, marami makakapanood. Kaya ang ginawa po nila guys, sa aking paningin lang ha, sa aking sariling opinion lang ha, kaya nila sinuspend ang SMNI para wala pong makakapanood. Kasi alam nila pag nagbabakasyon guys, marami makakapanood na naman. Takot sila sa ganun eh. Takot na takot sila sa SMNI. Lalo na sa gikan sa masa, di ba? Takot na takot sila dun eh. Pag si Duterte na po ang nagsalita, wala na. Lahat po ng kababayan natin, nakatutok po sa gikan sa masa para sa masa, mga kaibigan. Inaabangan po ang ating dating Pangulong Duterte. Talagang lahat yan, nakatutok yan, mga kaibigan. Pati mga kababayan natin sa abroad, nakatutok po sila sa SMNI. Gikan sa masa para sa masa. Natural yung mga salita ni Mayor Digong kahit nagmumura. Yes, normal at natural yun sa kanya. Yung pagmumura kasi guys, hindi naman kasi lahat pag nagmura ka,
Parang, ang mura kasi guys, parang sinumpa mo yung isang tao. Hindi naman kasi ganun yun eh. Depende yan kung paano mo ginamit at depende yan kung sinong gumamit. Di ba? Si Duterte kasi guys, kaya po siya ng pagmura kasi nga, galit siya eh. Eh, alam naman natin si Duterte, naging pangulo natin yan eh. At alam na natin ang timbre niya, di ba? Kung talagang galit siya, galit talaga siya. Sinasabi niya. Hindi katulad ng iba dyan. Wala man lang salita, hindi man lang nagsasalita, hindi man lang nagpaparamdam. Kaya ang hirap ipaglaban yung mga taong hindi nagparamdam. Paano mo ipaglalaban yung isang tao hindi man lang nagsasalita? Wala man lang reporting. Buti pa nga to si Vice President Sara Duterte. Nakailang beses na siya mag-report ng kanyang mga magagandang nagawa as Vice President tsaka DepEd Secretary. Nakailang beses na siya magbigay ng presentation. Nakarami na po si VP Sara. Pero yung Pangulo natin, wala pa rin tayong nakikitang presentation. Lalo na itong si Tambaluslos. Puro lang yabang. Pero anong nagawa? Wala. O kayo Franz, anong nagawa nyo? Ipakita nyo sa amin. Wala din. Tapos pinag-iinitan nyo yung trabahong, pinag-iinitan nyo yung isang Vice President na nagtatrabaho. Di ba? So yun po mga kaibigan, no? Sana po matapos na yung problema na yan. No? May next year pa. Ay nako. So abangan na lang natin next year mga kaibigan dahil wala na po tayong magawa dyan. Andyan na yan. Ang pinaka-remedy na lang mga kaibigan, ayon po sa SMNI, ayon po kay Attorney Harry Roque, pumunta po sa Supreme Court para po magkaalaman. Para malaman po ng MTRCB, mabigyan sila ng reprimand, no, na mali ang ginawa ninyo sa SMNI. Yan lang po mga kaibigan, punta na po tayo dito sa ating pinaka-main topic. Nako, eto na, 500 billion! Ito talagang si Tambaluslos, oh. Ngayon mga kaibigan, ito pong si Senator Coco Pimentel. Buti pa si Coco Pimentel eh. Alam niyo mga kaibigan, siya lang po nakatuklas guys. Kaya nagulat siya mga kaibigan eh. Siya lang po ang nakatuklas. Kaya po siya nagreklamo. Itong 500 billion na dagdag po sa pondo. At ang sinasabi po, ayuda daw ito guys. Ayuda or pahirap sa bayan. Ayuda daw ha. Kaya nga tinatanong ko kayo eh. Maniwala ba kayo na ayuda ito or pahirap sa bayan? At meron pang 450 billion. O ano naman yung 450 billion? Pondo po. Pondo po yan ng Kamara. Ito po, pakinggan po natin si Senator Coco Pimentel mga kaibigan. Correct, kasi masyadong mabilis. Kasi nga parang magugulat ka. Laki nun, halos lampas doble yun. So, ang gagawin na lang natin ngayon, since na-approve na yan, actually, permado na nga yan kahapon eh. Ngayon, kukuha na ngayon tayo ng itemized list. So, ano ba yung 450 billion pesos na kinarga sa budget? Ito pa, Senador, yung 500 billion pesos naman na nakalaan para sa ayuda, ano pong masasabi nyo rito? Yan ang aking pinapahimay actually. Kasi nagulat ako dyan na meron daw sa pronouncement ni Speaker, meron daw dyan 500 billion pesos na ayuda. Kayo po mismo ang personal na tututok dyan na Senador? Opo, kasi ginawa ko nga itong issue. Ako lang nakapansin nito eh. O di ba? Siya lang nakapansin mga kaibigan. Si Coco Pimentel po. Ano po? Di ba? Buti na lang andyan siya, napansin niya. Kasi kung hindi niya napansin yan guys, at talagang tuluyan na pong pumasa yan, ay ang laki po ng budget ng Kamara. Almost 1 trillion. Di ba? Ang komento ninyo dahil napirmahan po ni Pangulong Bongbong Marcos yung pambansang pondo sa susunod na taon, inaasahan po ba ninyo na sana ay nagkaroon ng mga veto doon sa inyo pong mga points na ipinunto bago po ang signing ng budget?
Merry Christmas muna rin sa tanan. Okay. Ang budget kasi sa akong tanawa, sa aking paningin po ay depektibo in the sense na ang approved ng Kongreso na total budget amount. Kasi ako sa total ako nakatingin eh. Sinasama ko yung unprogrammed appropriations. So ang total budget amount ay 450 billion pesos na mas mataas. Ang inapprove ng Kongreso mas mataas sa pinopose ng executive o ng presidente. Bawal yun. Sa mata ko, bawal yun sa, according to the Constitution, the President presents the budget and Congress may approve the budget and even may reduce the budget, but it cannot increase the budget as requested by the President for the operations of the government. Kasi nasa presidential system tayo eh. So, ang pinakasikat na politiko sa buong Pilipinas, ang presidente. Kasi nga, presidential system nga tayo. Yun na nga. So, si presidente ang ina-assume na siya ang alam niya kung paano gumagalaw ang buong gobyerno. Kaya gumagawa siya ng estimate. Okay? Ito lamang po ang maximum na halaga na kailangan ko para mag-operate ang gobyerno. Tapos, sasabihin ng Congress, hindi. Dagdagan pa namin yan ng 450 billion pesos. Bawal na po yun. Pagmamalapis ba yun na maituturing senator? Lalo pat, di ba dapat na sa spending plan nga ng pamahalaan, di ba dapat itemized, Sen? Correct. Exception na lamang po itong yung nabanggit po ninyo. Ang general rule na talaga ngayon, pinagsisikapan na talaga na itemized. Pero sa totoo na buhay, kasi kahit tayo na mag-budgeting tayo sa bahay natin, sa household level, sometimes meron tayong tinatawag na contingency fund na hindi na natin yan ma-itemize. Yan na yung pinaka-specific na description ng gastos mo. Yan, contingency fund. Meron pa rin mga tinatawag na lump sum sa budget, pero sinisikap na ng Kongreso na iwasan yung ganyang klaseng pagla-lump sum. So, ina-itemize. So, pati naman yung unprogrammed appropriations, itemize po yan, nakalinya din po yan. Except that, ang aking position is, merong very specific na nakasulat sa Constitution eh. So, maski na disagree ang mga, kunyari, ang mga mambabatas, hindi agree, hindi kami sang-ayon sa nakasulat sa Constitution, wala kaming magawa kasi hindi naman batas yung Constitution na pwede namin i-amend. So, kailangan i-amend yan ng taong bayan. So, kung meron nakasulat sa Constitution na hindi sangayon ng mga mambabatas, wala kaming choice kundi sundin pa rin ang Constitution. O ano yung sinasabi ko na nakasulat sa Constitution? Ulitin ko, ang sabi sa Constitution, ang presidente ang magsasabi kung magkano ang kailangan niya sa pagpapatakbo ng gobyerno. At ang Kongreso pwede itong i-approve, pwede itong bawasan, pero hindi pwede itong dagdagan. Anong ginawa ng Kongreso ngayon? Yung suma total na hiningi ng presidente ay dinagdagan ng Kongreso ng 450 billion pesos. Ganyan kasimple ang aking argument. Bawal yan. Sen, bago ko lang ibigay ang bola kay partner at Mario, ang program funds, pwede yung gamitin, Sen, sa kahit anong programa sa pamahalaan, projects, programs, discretion ng presidente. Ang discretion ng presidente would be yung contingent fund. Kasi yun yung isa sa mga lump sum na nababanggit ko. Pero ano yon, programmed yun, programmed appropriation yan. Okay lang yun, napasok ngayon yun sa suma total na 5.768 trillion pesos. Okay yun, nakasama dun yun. Pero merong unprogrammed appropriations na ang hiningi ng presidente ay 281 billion pesos ang kanyang hiningi. Ano ang binigay ng Kongreso? 730 billion pesos. So, tinaasan ng Kongreso yung hiningi ng presidente. Pero pagdating sa unprogrammed, Admar MJ, pagdating sa unprogrammed,
sinikap din naman na maging itemized yan. Itemized din po yan. Hindi po lump sum yan, itemized. Ang aking issue lang, ang issue ko ay hindi dahil sa lump sum ito. Dahil ang issue ko ay hindi dahil sa hindi ito itemized. Ang issue ko ay tinaasan ng Kongreso by 450 billion pesos yung hiningi ng presidente. Oh, bawal yun. Nasa Constitution, bawal yun. Grabe. Senador, maayong buntag si Admar po ito. Sir, gusto ko lang malinawan. Sa ilalim ng konstitusyon, kung ano yung iprenisenta ng executive na gusto niyang budget para sa susunod na taon, doon lang magdudwell ang Kongreso sa paghimay dito. Pwede lang niyang babawasan, hindi pwedeng dagdagan. So kumbaga, nabanggit mo kanina, mahigit 400 billion pesos ang nadagdag sa orihinal na panukala ng executive. Yes, 450 billion pesos. 450 billion. Tama yun. Kasi nga presidential form tayo. Lahat ng information about the government, hawak yan ng executive branch, ng Office of the President. Chief Executive, alam niya. Tsaka meron siyang Department of Budget Management na nag-a-approach yan. Lahat ng ahensya ng gobyerno linalapitan para hingin ano ba ang inyong mga budget. So sila ang nagbuo niyan, sila nag-aral niyan. At pagkatapos ng kanilang malalim na pag-aaral, supposed to be malalim at seryosong pag-aaral ng mga budget request, ipipresenta na ngayon nila yan sa Kongreso. So meron na pong halaga, may amounts na yung kanilang proposal sa Kongreso. Kung tutuusin, ganito nga yan eh. Sa new program appropriations niya, 4 trillion yan. I-estimate na lang natin 4 trillion yan pesos. Tapos meron tinatawag na automatic appropriations. Yun yung sabi ng DBM. Wala na kayong choice dito kasi may mga batas kayong pinasa na sinabi ninyo na kailangan ilaan ito. Pang-retirement, ganyan. So, 1.7 trillion yun. Kaya nga naging 4 plus 1.7, kaya yung budget 5.7 trillion. Tapos may pangatlong pandugtong pa yan, unprogrammed appropriations. Ang sinabmit ng executive sa Kongreso, 281 billion ang kanilang level sa unprogrammed. Okay. Pagpasa ngayon ng Kongreso, pagdating sa new programmed appropriations, wala tayong problema. 4 trillion din ang pinasa namin. Pagdating sa automatic appropriations, ganun din, 1.7 trillion pesos din yung pinasa namin. Pagdating doon sa pangatlo na parte, yung unprogrammed appropriations, ang pinasa ng Kongreso, 730 billion pesos. Dinagdagan ang proposal ng Presidente by 450 billion pesos. Appropriations din yan. Tatlong klaseng appropriations yung binanggit ko po, mga kababayan. Programmed appropriations, automatic appropriations, unprogrammed appropriations. So kung makita mo yung tatlong kategorya ng gastusin ng gobyerno, lahat po yan ay appropriations. Ginagamit yung word na appropriations. At yan din yung nakasulat sa Konstitusyon. Congress cannot increase the appropriations requested by the President for the operations of the government. So yan lang po, ganun lang po kasimple ang instruction sa Congress, hindi pa masunod. Sir, yung proposed budget na nakarating doon dito sa Kongreso, yun din ba yung proposed budget ng executive tapos biglang nagbago nung nagkaroon ng BICAM? Correct. Correct yan. That's correct. Ang pagproseso sa budget ay nag-uumpisa sa House of Representatives. Pero nanggagaling yan sa submission ng presidente. Kasi nga presidential form talaga tayo eh. Ang sikat presidente talaga. Siya talaga nagpapatakbo ng gobyerno. May mga independent agencies lang. Pero generally speaking, ang pagpapatakbo ng gobyerno, presidente. Kasi nga presidential form of government nga eh. Okay. So si presidente, nag-research na, pumalap na ng informasyon, nag-connecta na sa lahat ng ahensya, meron na siyang President's budget. Binibigay niya ngayon yan sa House of Representatives. Pinaproseso ngayon yan ng House of Representatives. Pagtapos na sila, ipapasa nila yan na parang
parang batas. Meron na silang panukalang batas. Bill na. General Appropriations Bill. Papasa ngayon nila yan sa Senate. At ganun din, ipapasa rin namin yan ng parang batas. So meron din kaming tinatawag na Senate version. Kung hindi magkamukha yung dalawa, kung hindi eksakto ang itsura ng dalawa, yung House Bill at saka yung Senate version, magkakaroon ng Bicameral Conference Committee. Yun na yun. Tama ngayon yung sinabi mo, Admar or MJ, yung sinabi ninyo na nung pumasa ang budget sa House, yung unprogrammed appropriations, ang level niya 281 billion pesos. Grabe. Yung pumasa ang budget sa Senado at sa Senate version, ano ang level ng unprogrammed appropriations? 281 billion pesos. So tugma, walang problema. Tugma din sa President's submission, 281 billion pesos. Pero nung binalik na ngayon yung Bicameral Conference Committee report, magkano na po ang level noong unprogrammed appropriations? 730 billion pesos. Grabe. So iba, doon biglang nagbago. So sa yung President's budget, 281 billion pesos. House version, 281 billion pesos. Senate version, 281 billion pesos. Final version, after BICAM, 730 billion pesos. So, yun po ngayon, ganun po kasimple ang ating presentasyon sa taong bayan at sa Supreme Court if ever makafile po tayo ng petition to question this. Para once and for all matapos na itong issue na to, kasi nakikita ko po yung trending. 3 taon na po to na parati na pong kinakargahan ng unprogrammed appropriations. Grabe. So ganun ang reasoning nila na hindi naman yan kasama sa budget. Paano naging hindi kasama sa budget yan? Sinasubmit nga ng presidente yan. Pati sa law na pinapasa namin, kasama din yan. Tapos sasabihin mo hindi kasama sa budget. Mm-hmm. And paano po mahimay, Senador, kung halimbawa nagtugma yung inyong bersyon sa Kamara, sa Senado, pero pagpunta doon sa BICAM biglang na iba, wala nang may panahon pa ba na himayin nyo yun? Di ba? Naghimay na ang Kamara dito. Sa Senado, naghimay din kayo. Tapos bigla dito sa BICAM, ganito na yung proposal. Sino nang hihimay doon? Correct, kasi masyadong mabilis. Kasi nga parang magugulat ka. Laki nun, halos lampas doble yun. So, ang gagawin na lang natin ngayon, since na-approve na yan, actually, permado na nga yan kahapon eh. Ngayon, kukuha na ngayon tayo nung itemized list. So, ano ba yung 450 billion pesos na kinarga